Hello guys, ayan. Sobrang hanggang ngayon nanginginig pa yung ano ko. Yung aking katawan, yung kamay ko, nanginginig pa guys. Sobra, grabe yung takot ko talaga kanina. Akala ko is katapusan ko na kasi yung ano namin, yung kisame, makikita mo yung kabahayan na talagang tumutunog siya. Tapos yung LRT, kapag dumaan yan, parang talagang ang lakas lalo ng uga, ang lakas ng uga. Tapos yung aking mga halaman na to guys, ayan, nagtumbahan yan kanina, oh. Medyo na ano nga yung isa, oh. Nagtumbahan yan lahat guys. Tapos bumangon ako kasi natutulog pa ako noon, nakahiga pa ako eh. Narinig ko na lang na ano, para akong idinuduyan. Tapos bumangon ako. Pagbangon ko, akala ko mahina lang. Naka-ano ko, Diyos ko, ang tagal. Palakas ng palakas siya. Palakas siya ng palakas talaga. So, ang ginawa ko, humiga ako, tapos nag-pray na lang ako. Tapos yung cellphone ko, kasi nagpi-play ako nito yung sa YouTube ko. Nakaano siya dun sa aking ano, sa aking lagayan ng cellphone. Bumagsak yun. Hindi ko siya kinuha, hindi ko siya pinulot kasi pag pinulot ko siya, ang lakas ng ano eh, baka masubsob ako eh. So pinabayaan ko lang after nung matapos na yung lindol, saka ako kinuha yung cellphone ko. Tapos alam nyo ba guys, yung mga gamit nito naglaglagan, yung electric fan tumumba. Tapos yung electric fan doon sa sala na dalawa tumumba rin. Tapos yung sa may ano namin, sa may kitchen namin, yung cabinet na may mga laman na mga bote-bote, yun bumagsak yun. Pati yung mga sandok, yung mga ano, may sangkalan, bumagsak yun. Sobra. Sabi ko, grabe ang lakas. Tapos yung apo ni Lola gumising din. Tapos yung sabi niya, natakot siya, ang lakas daw. Sabi ko, ako rin nga eh, sabi ko gano'n. Pero alam niyo guys, yung alaga ko tulog lang siya, wala siyang alam. Pero ako, grabe yung takot ko talaga. So napaka ano nung karanasan ko ngayon. Biruin nyo guys, ano na ako dito, magti 13 years na ako dito sa Taiwan. 2 times ko na itong naranasan. Yung una kong naranasan yun nung 2020, nasa Yongho ako sa dati kong amo. Yun talaga, nasa 12th floor ako noon. Mas mataas yun. Sobrang ramdam ko rin yung lakas din ng lindol doon kasi ang taas nun eh. Para as in talagang ako idinido. Alam mo yung nasa puno ka, na inuugay ka, inuugog ka, kumbaga yung puno ay ginagalaw. Parang ganun siya guys. Tapos, dito naman, ang naramdaman ko kanina, kasi nga malapit kami sa MRT, ayan sa LRT. Yung dumaan yung LRT, nakalakasan talagang ano ng lindol. Hindi kasi yan hihinto sila eh, dahil syempre dito sila inabot eh. Siguro pagdating nila dun sa may istasyon, doon niya lang sila nag-stop. Doon sila lang nag-stop ng ano. Siguro hindi muna sila nagpatuloy ng biyahe hanggat hindi natapos yung lindol. Tapos ramdam ko talaga, sabi ko, pakiramdam ko parang ang ano ko dun sa LRT tumalon na sa pinakang ano nila, bakal. Alam mo yun, parang feeling ko yung sumadsad na sa gilid. Kasi nga ang lakas talaga ng tunog guys. So yun guys, sobra hanggang ngayon after na matapos yung lindol, ilang beses pa yung dumaan na 3 times ulit yung dumaan na lindol, pero hindi naman na ganun kalakas. And then now, pagkadaan ng LRT guys, nararamdaman ko umuuga pa rin. Kasi syempre siguro yung nangyari kanina is lumuwag, parang maluwag pa rin siya. Kaya pag dumadaan yung LRT, yumayanig pa rin dito sa building namin guys. Sobrang katakot. Diyos ko Lord, thank you talaga kay God kasi nagpray, sabi ko tama na, stop na, patigilin niya na yung lindol. Umiiyak na talaga ako kanina, tapos pagkatapos nun, hindi ako tumayo. Yung alaga ko naman okay naman siya, safe naman eh. Ako naman okay din dito. So ang ginawa ko na lang, pagkabang bumangon ako, nakaupo ako ang tagal, hinintay ko siya na sabi ko may aftershock pa to. Tapos yun, minutes lang siya, ilang minuto lang guys, naglindol na naman siya. Tapos nagchat sa akin yung boss ko, sabi niya, kinumusta kami ni Lola, kung okay daw ba kami. Sabi ko okay naman kami. Tapos yung anak ni Lola na panganay, na pangatlong babae, nagchat din sa akin, sabi ko okay naman kami. Sabi ko, Diyos ko Lord, thank you talaga Lord, dahil akala ko talaga kanina katapusan ko na. Diyos ko, umiiyak na ako. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko pa naman kanina, uwi pa ako ng Pilipinas. Diyos ko Lord, pauwiin mo po muna ako. Agad yung nasa isip ko. Ay, Diyos ko talaga, di natin talaga masasabi yung ano. Kaya
thank you talaga Lord, dahil dito sa lugar namin is safe naman. Sa ibang lugar may mga gumuhong building, may mga na ano siya na lupa na gumuho din, may nag-landslide guys, kakakita ko lang sa balita. So thank you lang talaga dahil dito is safe kami dito. Sana naman wala nang mangyayaring ganung pangkalakas. Grabe na ang phobia ko guys, sobra. So yun guys, na-share ko na po sa inyo ang aking experience ngayong umaga sa lindol dito sa Taiwan. Thank you Lord, thank you talaga, sobrang thank you po dahil safe kami ni Lola, safe kami dito sa lugar na to. So yun lang guys, thank you for watching, God bless us all, bye.